Bukod sa nag-uumapaw na pagpupuri at pagsamba, ano-ano pa nga ba ang pinangyari ng Diyos sa Living Like Jesus Worship Night 9th Anniversary? Tara, silipin natin sa makalangit na balitang ito. Ngayong huling kapanahunan, walang ibang hinahanap ang Diyos kundi ang ating napakalaking pag-ibig sa Kanya. Mula sa mataas na uhaw at gutom sa Kanyang presensya, at sa pananabik na siya ay makita ng mukhaan sa Kanyang nalalapit na muling pagbabalik para sa Kanyang mga anak na totoong nagmamahal sa Kanya. Kaya kasama sa mandatong ibinaba ng Diyos sa buhay ng Kanyang apostol, ang sambahin siya bukod sa mahalin siya. Kaya naman, ang Living Like Jesus Worship Night nga ay naitayo sa Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries noong taong 2013 hanggang ngayon. At nito lamang nakaraang Sabado, naganap ang 9th anniversary ng Living Like Jesus Worship Night. Nakasentro ang gawain hindi lamang basta sa pagsamba, kundi sa isang uri ng pagsamba na kung saan 100% aabot sa trono at pinakapuso ng Ama. Isang pagsamba na siyang nagbukas ng kalangitan sa oras na yan upang ang Diyos mismo ang bumaba dito sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang hindi matatawarang presensya. Mula sa pagsayaw, pagpupuri at pagsamba ay talaga nga namang hindi malilimutan, lalo na ang mga kapahayagan ng mga lingkod ng Diyos. The meaning of worship is more than singing songs. Number 2, it is more than program. Ikatatlo, it is more than displaying of talents. Ikaapat, it is more than good voice. Ikalima, it is more than being united in tone. Ika-6, higit po ito doon sa atin pong nararamdaman. Ano man po iyon. Ika-7, higit po ito sa atin pong kaaniyuan o credibility. So worship is desiring God wholeheartedly. Is an expression of our love for Him. Pag siya po'y sinasamba natin, ina-express natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Pag sinabing worshiper ka, may gawain o wala, sumasamba ka. Dahil ang song leader, nagiging song leader lang siya pag may gawain kasi siya nagli-lead. Ang worshiper, hindi ganon. Kahit walang gawain, kahit tag-iisa siya, saan man siya naroroon, anumang araw, anumang oras, siya ay sumasamba. Ang pagsamba ay buhay. Pag ikaw ay song leader, pinapractice mo yung kakantahin mo. Pag worshiper ka, kumakanta ang puso mo. Kahit walang practice. Dahil ang importante rito ay hindi yung tono, yung diction o words. Hindi yung pag-ibig mo sa Kanya. Ang importante dito ay yung desire ng puso mo na siya ay mahalin. At ang mahalin ng Diyos ay hindi nangangailangan ng program. It is an earnest decision with determination.
Dahil siya po hindi event, siya po isang buhay, ang ibig sabihin ng pagsamba sa walang limitasyon. Hanggang gusto mo siyang maranasan, maangkin, at maipahayag ang iyong pag-ibig sa Kanya, patuloy kang sasamba, ng sasamba, ng sasamba, ng sasamba. Kaya pagka ikaw ay worshiper, imposibleng mag-backslide ka. Dahil isa pong katangian ng worshiper, ang kanya pong pag-ibig sa Lord ay extreme, radical. Hindi po siya ordinary. Baliwala sa kanya ang oras. Ang mahalaga sa kanya ay maranasan ng Diyos. Ang mahalaga sa kanya ay masamba ang Diyos. Ang mahalaga sa kanya ay maipadama kung gaano niya kamahal ang Diyos. Kaya ngayon ang unang utos Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. It is a command. You shall. And take note please, si Jesus po yung nag-uutos. This is the reason why He created us. For His pleasure. To love. Nakita kong bumukas ang langit. Ang mga ulap ay sumusulat. Nagiging letra. Ang mga tubig sa bawat pag-worship ko, sumusulat. Grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa bawat pag-worship natin, tunay nga, binubuksan ng Diyos ang bintana ng kalangitan upang abutin natin siya at abutin niya rin tayo. Isa na naman ang pagtitipon na ito sa hindi makakalimutang gawain ngayong taon, kung saan hindi lamang basta anibersaryo ang naganap dahil ang buong gawain ay nilukuban ng Diyos ng kanyang napakakapal na kaluwalhatian pagkat minsan na namang naganap ang kanyang kalooban. Tunay nga po na ang pinangyari ng Lord sa worship night na ito na may temang The Spirit and Bride Say Come ay talaga pong napakatagumpay. This is my first time attending worship night and it's actually the first time I've heard of a worship night. So it's actually an eye-opener for me. Dati iniisip ko lang talaga na pag-worship, on one specific day lang siya. So sa amin, basically Sunday lang. Pero ngayon, natutunan ko na worship is life. Bilang worshiper po ng Lord, ang natutunan po natin talaga ay mabuhay po tayong holy. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay napaka-holy. At it requires holiness for our worship to be accepted. Ito yung worship night na first time ko lamang madaluhan personally. Na ang tanging tumatak sa puso't isip ko ay ang mahalin ang Lord sa kahit anumang mga bagay na kinakaharap mo, anumang mga problema, pagsubok, na kailangan mong mahalin ang Lord ng buong puso upang nang sa gayon manatili ang pagsamba ng may malinis na puso sa kanyang harap. Naramdaman ko yung glory ng Lord. Tapos especially nung part na ng soaking, yun yung pinaka-paborito kong part kasi dun ko palagi na-feel yung glory ng Lord na dinadalaw niya ako pag tinatawag ko siya. Naramdaman ko talaga na nandito yung Lord in the midst of us. Nung tumayo po si tatay, hindi ko po talaga napigilan na napaluhod na po ako. Grabe po yung glory na bumuhos po sa ating buhay na hindi po maawat yung pagtulo ng ating mga luha. Sobrang pagpupuspos ng Lord ang kanyang ginawa na kahit na pagpasok mo palang ramdam mo na kaagad ang presence ng Lord. Na siyang nakapalibot, lumulukob sa buhay ng bawat dumalo, personally sa buhay ko. Talagang makikita mo talaga yung glory niya sa pag-worship pa lang natin. Kitang-kita mo talaga yung dove kung paano niya kinover yung bawat mga nag-worship sa Kanya. Grabeng kapuspusan ang pinangyari ng Lord sa aking buhay na nagdulot sa akin ng matinding pagkauhaw sa Kanyang presensya araw-araw. Ngayong worship night po ay binago niya po talaga ako mula flesh, mula spirit, mula sa buong katauhan ko po talaga na alam ko po na
babalik po ako sa bahay na hindi na po ako kagaya ng dati. Tunay nga na habang papalapit na papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon, ay mas lalong tataas ang uhaw at gutom ng church sa kanyang muling pagbabalik bilang kaganapan ng salita ng Diyos na nagsasabing, "The Spirit and the bride say come." A blessed, glorious, and grandest anniversary, living like Jesus end-time worshipers of God. Ito si Glay sa Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.